Ayan, blessed evening po sa ating lahat. Amen. Lalong-lalo na siyempre sa ating Panginoon. Ano po, at sa bawat po isa na nandun po sa anumang lugar, basta naka-join po sa ating FB Live, napapakinggan po tayo, napapanood. Magandang gabi kapatid. At mapagpalang Wednesday midweek service po sa ating lahat. Greet nyo nga po yung katabi nyo. na-bless po tayo na nandyan po sila, no? Yan, bago po tayo magsimula ng ating pag-aaral, wala na kasi yung no, yung kakanta tapos i-greet yung bawat isa. No? Ha? Hindi, wag na. Hindi ko po kasi naorasan tong baka mag-overnight tayo. So, gano'n. So, salamat sa Panginoon pag nangyari yun, no? Pero bago po tayo magsimula ng pag-aaral, yes, mga kapatid, tayo po ay mag-aaral tonight, no? So mag-aaral. So meron po tayong mga aalamin sa gabing ito. Pero allow niyo po ako to take this opportunity to remind, invite, encourage ang lahat po na sa darating na May 29, mga kapatid. Ano pong meron? Na ito prayers po. So yung mga nasa FB Live, hindi man po kayo nakarating ngayong midweek, sama po kayo sa atin sa May 29, marami po tayong kailangan ipagdasal ng sama-sama At mag-start po tayo niyan ng 6:30. Ako po yung facilitator niyan. 6 p.m. pa lang labas ko sa work, so 6:30 po tayo mag-start. Meron meron na tayong announcement diyan. Okay, i-refresh po natin ang ating 2026 Win Kalamba team ay proclaiming and abiding the Word of God with excellence. Yan, mga kapatid, may pagpapahayag at pagsunod po tayong gagawin sa salita ng Diyos ng may kahusayan. Sabi po, may kahusayan. At ang isang pamamaraan po na ginagamit po ng ating Panginoon para po ang mga alagad niya ay magkaroon ng kahusayan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos ay sa pamamagitan po ng pag-aaral at pagtuturo na rin po, no? So, kailangan po nating mag-aral para po tayo ay may maituro. Amen po ba yan? So, at ang isang paraan po ng pag-aaral ay ang pakikinig din po ng team at magkaroon po tayo ng teachable heart para po habang nakikinig ay matutunan po natin kung ano po yung mga pwede nating ituro. Wala po tayong maituturo kung wala po tayong pakikinggan. Amen po ba yan? Kaya ngayong gabi, mag-aaral po tayo ng isang topic na alam ko po na tayo bilang mga Kristiyano ay interesado at marami pong katanungan. Amen po. So, kung tayo po na may relasyon kay Kristo, marami po tayong katanungan, how much more yung mga taong walang relasyon sa Diyos. So, kaya mahalaga po that in our reaching people and sharing the Word of God with excellence, ayan, may kadugtong na yon, na marami sa ating mga katanungan ay may sagot po na ma-reveal ang salita ng Diyos sa pamamagitan po ng pagkilos ng banal na Espiritu niya. Nabanggit ko po na hindi po sa pansarili nating kaalaman lang yung ating pag-aaralan tonight kasi para rin po to sa mga tao that we are reaching. Kasi ang ating pong quarter 2 topic ay outreach, yan. So magagamit po natin yung ating mapapag-aralan tonight. Okay po? So kapag po ang mga couples are about to have a first child, sige nga, isip-isipin nyo nga nung una kayong na-preggy, yan, sa first baby. Diba po, no, nag-go through a predictable process yung mga mag-asawa. Ano pong ibig sabihin niyang predictable processes na yan? They get extremely excited. Diba po, no? Extremely excited tayo pag nung first child, yung pinagbubuntis po natin, pero hindi po nagbubuntis yung lalaki, pero excited, di ba kuya? Na po, they they worry about getting
getting everything for the baby. Sana pag lumabas na si baby, naka-prepare lahat. Ano po gusto natin? Ayun, 'di ba no? They ask friends numerous questions. Paano ba ang daming tanong about pregnancy. Ayan po ng mga babae lalo makaka-relate 'yan. At yung iba po, they even read books and articles. Tama po ba 'yan? Kung gusto nating malaman, matutunan, lahat about pregnancy, paano magiging healthy si baby, di ba po, no? Paano siya magiging maganda, matalino, malinis, o kumain ng singkamas para maputi. Di ba, no? Ate Laila, o kumain ka ba ng singkamas? Di ba po, no? So, madami tayong inaaral. Kasi excited tayo to have our first baby. Yung mga may anak na dito, nakaka-relate kayo, di ba? Di ba po, no? At naiintindihan niyo po yung sinasabi ko, di ba po, no? May mga processes and emotions na na-experience natin nung tayo ay unang naging magulang. Bakit po? Having our first child can change our lives. Amen? Gusto ko pong ulitin. Having our first child can change our lives. Ayan, nagtatanong na ata si Gwyneth sa mama niya, ma, excited ka ba? Nung di ba, no? Panganay. In a way, paano po na-change yung life natin nung nagkaroon tayo ng baby? Pwedeng ang pagkakabago ay dramatic, di ba, no? Pwedeng exciting, o minsan nakakatakot din, no? A little scary. Ano kaya ang magiging anak ko, di ba, no? Paano ko kaya siya palalakin? Marami, no? Di ba po? So, say amen naman dyan kung naintindihan niyo po yung aking 1, 2, ready, go. Ang hina. Parang si Kuya Arnold pa yung umi-amen. Isa pa. Mag-amen po tayo. Amen. Yan. Bakit po yan yung introduction ko? Bakit about dyan sa baby? Bakit dyan sa change? Di ba po? Kasi something similar should be true. Something similar should be true when we look forward to the return of our Lord Jesus Christ. Di ba po, no? Something similar should be true when we look forward to the return of our Lord Jesus Christ. Ang ganda ng mga kanta kanina, ano po, no? His return is going to change everything. Amen po? Yung pagbabalik ng ating Panginoong Jesus, mag-change yan, hindi lang para sa iyo, kapatid. Kung ikaw, patas-patas na to, may anak, walang anak, magbabago lahat, ano po, no? Pagdating ng ating Panginoon. So it makes sense na maging interesado po tayo. Interesado po tayo, naisin nating maintindihan. What would happen? Ano bang mangyayari pertaining dun sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus? Please bear with me, nahirapan po akong magsalita. Yan po, no? So, at makapamuhay tayo sa pamamaraan that would prepare us for His earthly kingdom. Amen po. Nagpiprepare na po ba tayo dyan? Kapatid, sabi kanina dun sa prayer, pag dumating ay yung exhortation ng praise and worship, sabi, hindi ko alam kung dadating ka na ngayon, Lord. Sabi ganun dun sa prayer, di ba? Sa exhortation, di ba, no? Are we prepared? Di ba, no po? So, and this is the reason that we need to study, mga kapatid, the end time. No, yung eschatology. Naalala ko si Pastora Hinday dito pero hindi ko na po sabihin kung ano yung naalala ko sa kanya. Pero for us also, na nagre-reach ng people, nag-explain ng salita ng Diyos, ano po, let us bring the gospel of Jesus. Yung ano po, buo, maganda po yun masarap po. No? So, we can be able na pag nalaman po natin yung end time, yung eschatology, we can be able to warn, no? Mawarningan po natin yung kapwa natin, pero hindi lang po mawarningan, no? Kundi ma-inspire. Ma-inspire po natin yung kapwa natin sa pagdadala po natin ng salita ng Diyos. O on the second coming of Jesus Christ,
Yan. And in reaching people, let us hear tonight, partly lang po. Partly, mabilis yung ating mahaba kasi yung intro ko no. So, partly lang po ng topic ng eschatology. Kasi po mahaba po yan, kaya partly lang po yung ating pag-aaralan tonight. Yan, sabi po dyan, sa nakita natin, yung eschatology po comes from two Greek words. Yung isa po ay eschatos, meaning last or final. Diba po, no? Yung logos naman po means study. No? So, pag binuo po natin yung eschatology, ibig sabihin is the study of last things. Diba po, no? Uy, end times na, ganyan, no? Normally, yan yung alam natin pag eschatology or the doctrine of last things. At para mas maunawaan po natin, sabi ko nga po, malawak yung coverage ng eschatology. It covers the entire period of the last days that began with Jesus' life and His ministry. And it will be completed when He returns, no? So, eschatology is when God's kingdom come. Di na, pinagpipray po natin yan di ba, no? Sabi, Our Father in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Di ba po, no? So, po yan marami yang study ng eschatology and doctrine ng goal of creation, the living and the dead. But tonight, ang pag-aaralan lang po natin is the doctrine of eschatology, the coming of the King. Amen. Sabi kanina sa prayer, sa worship song yan, no? So, dyan po tatakbo ang ating topic. Again po, ang topic natin ay Your Kingdom Come, the doctrine of eschatology, the coming of the King. Ayan. Even po yung coming of the King na topic na yan, malawak din po yung coverage niyan. Kung saan, sa mga susunod po sana na pagtuturo natin, yung Holy Spirit will lead us to continue. Na po. Pero, meron pa po kasi yan yung study ng signs of the times at saka yung the millennium, no po, yung period of 1,000 years, mapapag-aralan din po sana natin, no? Pero tonight, dito po tayo magpo-focus the coming of the King, yung the necessity of Jesus' return. Di ba po, no? Why does Jesus need to return? Bakit pa po babalik ang ating Panginoong Jesus, di ba po, no? At saka yung manner of Jesus' return. Paano po ba talaga babalik si Jesus? Ayan. So, ang word po natin ngayon ay makikita po natin sa Acts chapter 1, verses 10 to 11. So, basahin ko po. Pwede rin po kayong makibasa. Sabi po dyan, they were looking intently up into the sky as he was going, when suddenly 2 men dressed in white stood beside them. Men of Galilee, they said, why do you stand here looking into the sky? This same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen him go into heaven. Tagalogin po natin. Habang sila'y nakatitig sa langit at siya'y iniaakyat, may 2 lalaking nakaputi na lumitaw sa tabi nila. Sabi nila, kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik, gaya na nakita ninyong pag-akyat niya. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Father God in heaven, marami pong salamat, Lord, for another opportunity, Lord, na mapag-aralan ka po namin, makilala ka po namin, Lord, ng higit, Lord. Alam ko, Panginoon, na ang bawat isa dito sa amin, Lord, nasasabik po kami sa muli niyo pong pagbalik, Panginoon. Kaya ano man yung revelations for tonight, oh God, let your Holy Spirit move. Let your Holy Spirit inspire us, Lord. Let your Holy Spirit warn us, oh God. At kami po, Panginoon, ay patawarin nyo sa lahat ng nakikita nyo, Lord, na pagiging lax namin, complacent namin, Panginoon, yung hindi po namin pagpiprepare sa muli mong pagdating, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na
Sakupin niyo po yung aming puso ng banal niyong Espiritu, ng lugar na to, Panginoon. I-cover niyo po ng inyong banal na dugo. At aalis po kami dito, Lord, na tagumpay kami, Lord, at meron po kaming mas lalong higit na malalim na, Lord, na desisyon na kayo po ay aming hahantayin, Panginoon. At kami po, Panginoon, ay magbabata, Panginoon. At kami po, Lord, ay hihingi ng tulong sa inyo. That in order, Lord, na pagdating mo, makakapiling mo po kami, Panginoon. Marami pong salamat, Lord. Ang lahat ay pinagpupuri namin at pinagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. We pray. Amen. Yan. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos. Naiiyak po ako kasi sa pag-awit pa lang, sabi ko, sana dumating na si Jesus. Sabi ko, Lord, sana dumating na po kayo. Ayan po, no? So, again po, yung topic natin, the coming of the King. Meron pong dalawang dahilan kung bakit po kailangan bumalik ni Kristo. Yung una po ay dahil kay Abraham, yung pangako niya na si Abraham ay kanyang pamamanahan. Amen po, no? Basahin po natin. Marami po tayong Bible verses na babasahin tonight. Basahin po natin yung Genesis 15, 1-4. Abraham's hair po ang number 1. Sabi po dito, ang kasunduan ng Diyos kay Abraham. Pagkatapos ng lahat ng ito, si Abraham ay nagkaroon ng isang pangitain. Sinabi sa kanya ni Yahweh, Abraham, huwag kang matakot. Ako ang iyong kalasag at mag-iingat sa iyo. Bibigyan kita ng napakalaking gantimpala. Ngunit sinabi ni Abraham, Panginoong Yahweh, ano ang kabuluhan ng gantimpala mo sa akin kung wala naman akong anak? Wala akong tagapagmana kundi si Eliezer na taga Damasco. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak, kaya ang aliping kong ito ang magmamana ng aking ari-arian. Subalit sinabi ni Yahweh, hindi isang alipin ang iyong magiging tapagmana. Ang sarili mong anak ang magiging tagapagmana. Ang iyong magiging tagapagmana. Amen po. At basahin din po natin, no? Susugan po natin ng Genesis 17:5. Ayan. Sana ba yung Genesis 17:5? Parang wala ako dito. Meron po ba dyan? Ayan. Sabi po dyan, hindi na Abraham ang itatawag sa iyo, kundi Abraham, sapagkat ngayoy ginawa kitang ama ng maraming bansa. Amen. So sa makatuwid mga kapatid, yung Genesis 15 and 17, God's covenant with Abraham yan includes promises of land. Di ba po? For Abraham and his descendants. Hindi lang po kay Abraham niya pinangako yan, kundi sa lahat ng kanyang descendants. At parehas yung chapter na po yan, pag binasa natin, yung land is specifically identified as yung Kanaan. Alam naman po natin yun, no? Kaya nga, that is the very reason yung Bible at saka yung mga theologians, tinatawag po nila yung Kanaan as the yes, ang galing talaga. Promised land, di ba, no? Pero sa Genesis 17:5, dyan po sa binasa natin, God also promised that Abraham would be the father of the many nations. So, ibig sabihin, hindi lang, bagamat yung Canaan, yung centerpiece, pero hindi po limited sa Kanaan ang promise ng Lord. Di ba po? Many nation. In fact, sa Romans 4:13 po, that sinabi po dyan ni Paul that Abraham and his descendants would inherit the entire world. Ano pong sabi dyan? Basahin ko po, no? Ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang magiging lahi na mamanahin nila ang buong mundo. Hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi dahil sa siya'y itinuring na matuwid sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos. After many years nung isulat yung Genesis, yung naganap yung Genesis 17, ang Lord, kinonfirm niya yung covenant niya with Abraham sa Mount Moriah. Alam naman po natin yun, no? That time, tinest ng Lord yung si Abraham by commanding him to present his son Isaac
to God as a burnt offering, no? Alam po natin yung kwento na yan. Pero alam niyo po ba na shocking command yun ni God for Abraham? Bakit po shocking? Wala pong any event sa loob ng Bible na nag-require ang Diyos ng human sacrifice. Pagbasahin po natin yan, wala pong any event sa Bible na nag-require ang Diyos ng human sacrifice. Pangalawa po, pag itutuloy po natin yung pagbasa niyang Genesis 17, kasi hanggang 17:5 lang po yung binasa natin. Si Isaac po, in-identify siya as the heir, no, tagapagmana ni Abraham as promised by God Himself. Tama po ba? Alam po natin yan, no? So kung namatay si Isaac during that time, ano pong mangyayari? God promises would appear fail, di ba? No? Pero at diyan nag-confirm ang God ng covenant kay Abraham during that time in a way that in-ensure ng Lord that all covenant blessings would now be realized through Isaac. Amen. So yan po. In other words, Abraham's covenant promises would be realized through special descendants ni Isaac. Amen. And these promises include taking possession of the promised land and extending the possession to all nations. Hindi lang po again sa Kanaan, no? Ang expectation in Isaac's day was that he would live in the land he conquered. Lahat ng i-conquer ni Isaac during that time, maninirahan sila, kanila yon, di ba po, no? Pero nag-progress po yung history. Nag-progress yung history, na-reveal po yung plano ng Diyos. Yon? Naging obvious na yung promise to Isaac would be ultimately fulfilled through his descendant, Jesus Christ. Amen po, no? So, gusto ko po maintindihan natin kung bakit yung promise ni Abraham, isa po yon sa dahilan kung bakit babalik si Kristo. No? Yung promise niya kay Abraham. Jesus would also be offered as a human sacrifice, kagaya po ni Isaac. Pero this time, wala pong last minute na retrieval. Hindi po nagbawi ang Diyos na katulad nung ginawa kay Isaac. Alam po natin yan, na natuloy po yung pag-offer ng life ni Jesus Christ. Pero yung obedience ni Abraham, bagamat hindi po yun natuloy, yung obedience ni Abraham, nag-earn po yun ng place for Isaac to rule over God's covenant sa mga tao. Pero si Jesus po, natuloy po yung pag-offer niya ng buhay. Amen po. At yung own obedience ni Jesus would earn him the same right. Kung naging ruler etong si Isaac, si Jesus ay ruler din. And Jesus would personally bless every nation na pananahan niya the moment na bumalik siya. Amen po. So personal na i-bless ng Lord ang mga bansa na nanatili sa Panginoon. So kaya babalik po talaga ang Diyos. Kaya mga kapatid, mahalaga na alam natin na isa sa dahilan na babalik si Jesus is because of the promise God made to Abraham and Isaac. Ibig sabihin, hindi po sinungaling ang Diyos. Gaganapin niya po lahat ng pinangako niya na nabasa po natin sa Biblia. God swore, nangako po ang Diyos that one of Abraham's descendants would defeat his enemies and possess the entire world. As his habitation. At ang bagong tipan po, the New Testament, make it clear. Niliwanag po yan ng New Testament na si Jesus is a descendant through whom those promises will be realized. Hindi na po mabubuhay si Isaac. So sino na po yung magpupulfill ng lahat ng promises na yan kay Abraham? Si Jesus po yun. But in order na masakop po ang territory ng makakaaway and in order to live in the world he conquered, Jesus
has to be here on earth. Ito po yung kailangan masakop eh. Amen po. So, ayan po, no? So, he has to come back personally so that the promise to Abraham and Isaac can be fulfilled. Kaya, sa number 1 po nating dahilan kasi kalimitan, di ba, sinasabi po natin, kaya babalik si Jesus kasi para i-judge yung mga hindi nag-obey sa kanya, di ba? Yun lagi yung sinasagot natin. Pero ito po, isa po tong katotohanan. Kaya ang number 1 na dahilan for coming back of the king because of Abraham here. Yung mana na dapat kay Abraham. Okay po? So pangalawa, beside the necessity of Jesus to return to as Abraham's here, he has to return because of David's here. Sa mana naman po tayo ni David. Basahin po natin ang Isaiah 9:7. Sabi po dyan, magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Itatatag niya ito at pamamahalaan na may katarungan at katuwiran mula ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. May mga cross-references po tayo. Kung kayo po ay nagre-record, kunin nyo na lang po kasi hindi ko na po nilagay. So, ibig sabihin mga kapatid, sa Isaiah 9:7, God promised that one of David's descendant would rule over Israel forever. Forever. So, nakalagay din po yan dyan sa mga book na yan. At basahin din po natin yung Daniel 17:14. Kasi ang Daniel 17:14 adds the details that David here will actually rule over and worship by all people, nations, and men of every language. Ayan po, basahin ko po, no? Daniel 17:13-14. In my vision at night, I looked, and there before me was one like a son of man coming with the clouds of heaven. He approached the Ancient of Days, the Almighty Father, of course, and was led into His presence. 14, He was given authority, glory, and sovereign power. All nations and peoples of every language worship Him. His dominion is an everlasting dominion that will not pass away, and His kingdom is one that will never be destroyed. Amen. So, pero mga kapatid, during the earthly ministry ni Jesus Christ, nung una pong bumaba ang ating Panginoong Jesus sa lupa, Jesus didn't restore David's throne during His earthly ministry. Kaya nga po hanggang ngayon po, He certainly isn't worshipped by everyone on earth yet. Di ba po, no? Ibig sabihin, hindi pa po ito nagaganap. Kasi kung nagaganap na to, wala na po sana tayong outreach na ginagawa. Hindi na po sana tayo nagpipreach ng gospel, nag-speak ng gospel. Pero yung katotohanan, hindi po lahat ng tao sa lupa kinikilala ang Diyos bilang Diyos na tagapagligtas. Amen po ba? Okay, amen. So, pero importante pong point na maintindihan natin mga kapatid, ang ating Panginoon Jesus is already reigning as King over both the heaven and earth. Okay po, kahit hindi pa po lahat ay tinatanggap siya. Nagre-reign na po siya bilang Diyos. Sinabi po niya yan even before He ascended into heaven. Sinabi po niya yan sa mga disciple niya that He possessed complete authority and king over heaven and earth. Sabi niya po yan saan? Sa Matthew 28, alam po natin yan, verse 18, at sa Ephesians 1:20-22. Basahin po natin, Sabi po sa Matthew 28:18, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Amen. So, Ephesians 1:20-22, sabi po, ang muling bumuhay kay Kristo at nagupo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan,
Mula roon ay namumuno si Kristo sa lahat ng paghahari, kapamalaan, kapangyarihan at pamunuan sa kalangitan. Higit sa nadakila ang kanyang pangalan kaysa lahat, hindi lamang sa panahong ito, kundi sa maging sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia. Ayan po, may cross references din po dyan. Ano po? So, ibig sabihin, Christ reigns in heaven and His royal rank is higher. No? Yung ranggo ng ating Panginoong Hesus is higher than any other title. Amen po, given. That can be given. No? So, kahit na sinong nasa authority. Both in this age, ngayon, at in the age to come. Amen po, no? So, pero sa kasalukuyan, mga kapatid, Jesus' throne is in heaven, not on earth. Sa kasalukuyan, ano po. So, in order to fulfill God's promise to David, Jesus still has to return to earth. Kailangan po bumalik ang ating Panginoon to reestablish the Davidic throne over Israel. And from there, rule over the whole earth. Amen po, forever. Sinabi po yan ng anghel kay Virgin Mary doon sa Luke 1:32-33. And even in Matthew 25:31-32, Jesus Himself is specified when He sits on His throne, rendering royal verdicts to the wicked and the righteous, and that throne will be on earth. Ayan po, no? Dito po yun sa mundo, the new earth. Ano po? So, palik po tayo. So, dyan po sa Luke 1:32-33, sabi po dyan, He will be great and He will be called the Son of the Most High. The Lord God will give Him the throne of His father David, and He will reign over Jacob's descendants forever. His kingdom will never end. Dito po yan sa earth. Ano po? Sa Mateo 25:31-33. Sabi po, sa maluwalhating pagdating ng anak ng tao, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Tipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa at siya'y kanyang pagbubukod-bukurin tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Saan po magaganap yan? Dito yan sa mundo magaganap, mga kapatid. Ang makikita natin dito, si Jesus bababa mula sa langit, nagniningning. Ano po? Nagniningning on or in heavenly glory. Ano po? Attended by, ayun yung kinanta natin kanina attended by armies of conquering angels. Di ba po, no? And to where is He coming? Saan po siya pupunta? Di ba po, mga kapatid, dito sa mundo, in earth, where the nations He plans to judge are located. Where the nations He plans to judge are located. Kaya tayong lahat na Kristiyano should look forward to the future earthly reign of Christ. Diba po, no? They will begin when He returns. Pag bumaba na pong muli ang ating Panginoon. So, we see hope. No? Gusto ko pong basahin po natin yung susunod na slide. Yan. We see hope reflected in the Apostle John's vision of the New Jerusalem. Makibasa na lang po yan, no po, Revelations 21:22. Alam ko, assignment na natin dati yan. Basahin natin yung Revelations. It's displayed in Jeremiah prophecies about Jerusalem. Sa Jeremiah 3:17 and his words about Davidic kings. Sa Jeremiah 17:25, 33:17-22. It was the belief and hope of Jesus and those who followed Him in the New Testament and should be our belief and hope too. Ayun din po ang paniniwala natin at yung pag-asa natin na babalik pong muli ang ating Panginoong Jesus. Amen po. Palakpakan po natin dyan ang Panginoon. Amen. So the coming of the King, una po, balikan po natin, the necessity of Jesus' return. Yan po yung mga pangako niya
kay Abraham at kay David. Amen po. So, having the look at the necessity for Christ to return. Ngayon naman, alamin po natin ano naman po yung manner of His coming. Paano naman po siya bababa dito sa mundo, no po? Si Jesus, meron po siyang several important tasks left to accomplish, ano po, in order to consummate, ano po, or makumpleto or malubos yung earthly kingdom ng Diyos sa mundo. Kasi hindi pa po yan lubos eh. Meron pa pong hindi naniniwala sa Diyos. At kagaya po na napag-usapan natin, He will be accomplishing those tasks personally sa muli po niyang pagbabalik. Kaya may assurance po tayo na babalik po talaga ang ating Panginoon. Pero paano po? Anong magiging itsura ng kanyang pagbalik? At paano natin siya mare-recognize? Dati iniisip ko, kung nabuhay kaya ako doon sa Israel nung panahon ng unang pagpunta ni Kristo, sisigaw din kaya ako ng crucify, crucify. Di ba no? Iniisip mo yon, di ba? Pero ngayon na babalik siya, marirecognize ko ba siya? Marirecognize ko ba ang hari ng mga hari? Di ba po, no? So sa madaling salita, mga kapatid, Jesus will descend from heaven as victorious, conquering king over all creation. Yan yung inaasahan ng mga Hudyo nung una eh. Di ba po, no? Na hindi nila nakita, kaya hindi nila tinanggap si Jesus, di ba po, no? Pero sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus, victorious, conquering king, ang madadat na nating Diyos na babalik muli, no? Papunta ang Misaya sa mundo. Ayan po, we will talk about the 4 manners of Jesus' return. Ano po yan? Personal, physical. Ganyan po babalik ang Diyos. Personal, physical, visible, triumphant. Ano po, no? Ganda. Ang sarap po. So, sa personal po tayo. As we've seen, it is necessary for Jesus to return on earth personally para nga po ma-fulfill yung promises, di ba, kay Abraham at kay David. Hindi lang ng Panginoong Jesus isi-send yung Holy Spirit. Although, certainly, may involvement po yung Holy Spirit pagdating sa second coming. At hindi lang po niya ipapaak sa church. Yung kanyang pagbabalik, sabihin mo sa kanila, dadating ako. Sabihin mo sa kanila, hindi lang sasabihin ng church yan na, sabihin mo sa mga member ng congregation mo, magkita-kita tayo sa Win Calamba. Dito muna ako sa Win Santa Cruz, tapos pupuntahan ko kayo dyan sa Win Calamba. Hindi eh. Hindi po gano'n, no? Although, sa second coming, yung church will definitely participate in the event that consummate His kingdom. Ano po? Hindi na po figure of speech ang gagamitin or mga parables or metaphor, kagaya ng nababasa natin sa New Testament, ang gagamitin ng ating Panginoon to describe the kingdom of God sa second coming. It's not metaphor at all. Jesus is coming back in person to finish the work. To finish His work. Ano po? After Jesus rose from the dead, but before He ascended to heaven, He spent 40 days. 40 days teaching His faithful apostles. Ano po? About the kingdom of God. Sa Acts 1, 4 and 5, He explained that He was going to send the Holy Spirit to empower the church. Ano po? For ministry. Ano po yung response ng mga apostles dyan kay Jesus? No, sinabi ni Jesus, papadalan ko kayo ng mga helper para ma-empower. Ayan po sa Acts 1:6, yung response ng mga apostles. Sabi nila, then they gathered around Him and asked, Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel? Nagtanong po sila. At yung tanong po na yan reveals an important assumptions. Ano po? Specifically that Jesus Himself, ano yung assumptions po nila dyan? Specifically na i-restore na ni Jesus agad-agad yung kingdom to Israel. Yung mga apostles, naturally, nagwa-wonder po siguro sila, no?
yung mga eschatological work ni Jesus, yung mga end times work ni Jesus na magaganap. Siguro naisip nila, magaganap ka agad yan pagkatanggap namin ng banal na spirito. Ganyan din tayo, di ba po, no? Oo, mababago ka agad yung kapatid na yan kasi tinanggap niya si Jesus, di ba po? Pero sinabi ni Jesus, huwag tayong sabi niya sa mga alagad niya dyan, huwag mag-speculate sa timing. Pero ni-reassured niya yung mga apostles na merong Holy Spirit that would empower their ministry. Then, nag-ascend na si Christ. Pag binasa niyo po yan, pagkasabi niya, nag-ascend na si Christ, parang pagkasabi niya, wag ganyong i-assume yan. Tapos, nag-ascend na siya sa heaven. Ano po yung possible na pwedeng isipin ng mga apostol that time? Pwedeng iniisip po nila, paano magre-restore yung kingdom kung yung magre-restore, umakyat na sa langit? Paano na po, di ba po, no? Kaya yung mga susunod na story ng verse na yan, ano pong nangyari? May nag-appear po na dalawang anghel. Sinabing si Jesus will personally return in the future. Basahin po natin yan, Gawa 1:11. Sabi po dyan, personal, di ba po? Sabi nila, kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya. Sa Gawa 3:21, siya'y dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang pagbabago ng lahat ng bagay ayon sa pinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula pa noong una. Ang katotohanan, hindi umalis yung ating Panginoong Jesus para kalimutang i-restore yung kingdom. Hindi po siya pumunta doon, tapos kalimutan ko na lang na i-restore yung kingdom na inaasahan ng mga disipulo. But rather, to come back personally to complete His earthly kingdom. Personally. Di ba po, no? Si Paul, itinay niya po yan itinay up niya yung personal return ni Christ doon sa resurrection ng mga believers. Yung pagbuhay na muli, no? He said that God would reward. Ang ganda po nito kung tayo po to, no? God would reward those who anxiously, yung may pagkasabik po na naghihintay sa muling pagbabalik ng Messiah. At ang paghihintay na yan ay anchor dapat, mga kapatid, sa maka-Diyos na pamumuhay. Amen po, sabi sa 2 Timothy 4:8, kaya naghihintay sa akin ng koronang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na yan, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom, ang siyang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Mag-amen ang mga nananabik sa pagbabalik ng ating Panginoon. Amen, di ba? Sabi po sa Titus 2:12-14, ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman. At mamuhay tayo sa daigdig na ito ng may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Habang hinihintay natin ang pinagpalang araw ng ating inaasahan. The blessed hope, sabi ni Ate Ani kanina. Ito ang araw na mahahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo na naghandog ng kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging kanyang sariling bayan na masigasig sa paggawa ng mabuti. Amen. So mamuhay po tayo, no? Kasi ng maka-Diyos, kasi personal pong dadating ang Diyos. Pangalawa po, sabi, ano pa yung manner of return? Physical. Physical po. Mahalaga na maintindihan po natin that Jesus did not give up His humanity. Hindi po ginive up ng Lord yung pagiging tao niya when He ascended in heaven. No po, He is one person. The second person of the Trinity. Alam po natin yan, no po? But He has two natures. Ano po yon? Divine and human nature. At yung divine nature po ng ating Panginoon, Jesus is already present. Andito na po. Present po ang ating Panginoon and working everywhere on earth.
But He also has human work to do. Yun po yung wala pa eh. Yun po yung iniintay natin. And for that, He has to return in His full humanity, including His body. For instance, He is the covenant here to Abram and David only according to human nature. Diba? Sa pagiging human lang po ng Panginoon niya tagapagmana si David at saka si Abram. Kaya ang resulta po, the promises made to Abram and David can only be fulfilled through his humanity. Kaya kagaya po ng nasabi na, Jesus has to return in human nature in order to complete His work as like the prophet Moses. Ang sinabi nga din po at sinabi din po ito ng anghel sa Acts 1:11. Sabi po, the same Jesus will come back in the same way you have seen Him go to heaven. Na-witness ng mga apostol that Jesus humanly, naalala niyo po ba sa story sa Bible, nung nabuhay na muli si Jesus, kumakain siya umiinom siya. Naalala niyo po ba yun? Ibig sabihin na sa human body siya, di ba po? Pero syempre, glorified body po yun. Syempre, glorified body po yun. So, na-witness ng mga apostol that Jesus humanly ascend into heaven. That only means He will return in His human body. Pwede po ako itama ni Pastor dyan. Several passages compare our glorified bodies to the glorified human body of Jesus Christ. Glorified body po, yun will, when He returns. Siyempre po, may body po siya. Siyempre, kung tatanungin niyo po ako, ano ba yung component ng glorified body? Hindi ko po alam. Hindi ko po yan kayang sagutin at wala pong sagot din yung Biblia dyan. Pero, ang sinasabi po, may katawan. Hindi po totoo yung spirit na matatakot po tayo, parang ghost naman, So may katawan po pero glorified body po. Kung component po ng glorified body, Sister Ellen, ano pong component ng glorified body? Hindi ko po alam. Ang meaning po, Jesus will be physical as we will be in the coming of Jesus. Physical si Jesus, physical din po tayo. Ang New Testament po consistently teaches that when Jesus returns, He'll appear in His glorified physical body. Okay po? The same body that rose from dead and ascended into heaven. Amen po. So, yan po, So, baka lalo na po kayong matakot magpa-cremate. Hindi po ganun yun, bubuhayin po ng Diyos yun. Ibabalik niya po sa atin yung ating katawan, pero glorified na po, Okay po, so the manner of Jesus' return, visible. Ito maganda po to, mabilis lang. Yung dalawang huli, mabilis lang. Visible. It might seem obvious to say that when Jesus returned in His glorified human body, we will be able to see Him. Amen? Makikita natin siya. Pero alam niyo, may mga kulto po, sana marinig nila ako. Sana mapapunta sila doon sa page natin sa Facebook. May mga kulto po na nagdi-deny na visible si Jesus pag dumating. In fact, naniniwala sila, dumating na si Jesus. Hindi lang daw natin nakikita. Payag po ba kayo? Hindi po yun ang nakalagay sa Biblia. At dahil walang nakakita sa kanyang pagbabalik, sinasabi nila, invisible si Christ. Amen? So, yung pinaka-proof na hindi po iyan totoo, ay nasusulat that we will see Christ return. Sabi po yan sa 1 John 3:2. Sabi po dyan, dear friends, now we are children of God. And what we will be has not yet been made known. But we know that when Christ appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Di ba po, meron pa pong isa, Revelations 1:7. Pag mga end times po kasi, gusto natin Revelation yung basis. Sabi po dyan, look, He is coming with the clouds, and every eye will see Him,
even those who pierced him, and all peoples on earth will mourn because of him. So shall it be. Amen. So makikita po natin ang ating Panginoong Jesus. Amen? Sarap, no? Makikita natin si Jesus. Gusto mo ba yung Kuya Glenn? Amen. Mag-practice ka na nang sasabihin mo kay Jesus. So sa last po, we will, ano po nakalagay? Triumphant. Yan po, sabi, during the first coming, Jesus appeared to be anything but triumphant. Ano po? He was born to a poor family. He never trained political or he was never trained sa political or military power. Hindi ganun si Jesus eh. At in death, he allowed himself to be condemned and executed like a criminal. Di ba po, no? Alam po natin yan. Sabi po yan sa Filipos 2:7 and 8. Sabi po, sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Amen? May mga Bible interpreter po na nagsasabing na wala yung divine attributes ni Jesus when He became human. Pero maling interpretation po yon, mga kapatid. Again, si Pastor Ken correct me po, no? Pero mali pong interpretation na nang naging tao si Jesus, nawala yung kanyang divine attributes. Hindi po nawala yung pagiging Diyos ni Kristo. Kahit na po voluntarily, Jesus put aside His divine attributes. No po? And when Jesus ascended in heaven, the Father pulled back the veil. Tinakpan lang po yon to reveal the glory. Jesus has always possessed, no, as God. Hindi po nawala yung divine attribute ni Jesus. Jesus' glory has never been veiled again. Nung umakyat po ang Panginoon, nag-resurrect, kaya hindi na po siya namatay ulit. Ano po? Alam po natin yan. And when He returns, it will be on full display. He will come in radiance and splendor, riding the clouds of heaven and attended by the host of angels. Ayan. So, ano pong mga verses na pwede po nating magamit diyan sa triumphant na yan? Sa Matthew 24:30, sabi po, He will come with power and great glory. 1 Thessalonians 4:16, He will be announced with the voice of the archangel and with the trumpet call of God. 2 Thessalonians 1:7, He will come with blazing fire and angelic armies. Revelations, imagine niyo na lang po paano bababa si Jesus. My God, sobrang... Revelations 19:11-16, He will be crowned with many crowns. Sabi nga din nung inawit natin kanina, followed by the armies of heaven and carrying an iron scepter to rule the nations. His appearance will be as triumphant king, leading His armies in victory. Philippians 2:9-11, everyone will bow before His power and authority. Ibig sabihin, in conclusion po mga kapatid, in conclusion, so babasahin po natin ulit, no? This is the coming of the King. This is the ultimate victory. Mga kapatid ko ngayon, meron pa sa mundo, hindi naniniwala kay Kristo. Pagdating ng ating Panginoon, hihiwalay niya lahat ng hindi naniniwala sa naniniwala. At sa New Earth, the New Jerusalem, sama-sama po tayong naniniwala. Wala na po tayong kakontra dyan. Iisa na po yung pinaniniwalaan natin dyan. Wala na po tayong pagtatalon-talunan dyan. Amen po? When Jesus returns and defeats His enemy, no one will be left to oppose Him. Everyone will bow and acknowledge His greatness and submit to His rule. Sabi po sa Revelations 22:3-5, teaches that His throne will be in the New Jerusalem, where His glory will be so bright that the city won't need lamps or even the sun. Yun, tinanong ako dyan ni Mabet.
Sabi niya, Mami, biglaan, pastor. Sabi, Mami, may araw pa ba pagdating ng second coming? May sun pa ba pagdating ng new heaven and earth? Ayan, sabi ko sa kanya, Revelations 22:5. No, sabi po diyan, wala nang gabi. Na po? So, Revelations 11:15 indicates that His heavenly kingdom will spread out to encompass the entire world. And as a believers, mga kapatid, one of our greatest hope, meron ba yan, Kuya Justin? As a believer, one of our greatest hopes is the future physical return of Christ. Ayan po, no? When Jesus returns, creation will be perfected and God's glory will be seen throughout the world. Amen. Until that time, ano po yung habang iniintay po natin yan, part of our job is to live in ways that anticipate and proclaim the ultimate victory. We're to be holy, to honor the King, and to prepare His kingdom for His arrival. Alam niyo po, last na po, no, but in some sense po, no, thankful din po tayo na in a way, nadidelay din po yung pagdating ng ating Panginoon. Bakit po? Because every day Jesus waits is an opportunity for His enemies to repent. Opportunity po yan para sa mga kaaway ng ating Panginoon na magbalik loob sa ating Panginoon. So they will receive His forgiveness now and His everlasting blessings when He return. Amen po. Sa Diyos po ang papuri. Thank you, Sister Helen. Saan ba nakalagay yung declaration of faith natin? 101, 102, 103, 104. 104, no? Doon po ay binabanggit yung sa we truly believe the bodily, di ba yung sabi na the bodily, no? So nakaangkla po doon yung personal, nakaangkla po doon physical, nakaangkla po doon yung visible and the triumphant. No? Yun po ay, kaya dapat nag-aaral talaga tayo ng 104. Lalo. And parang, ano yan, 102 pa lang yung iba. 103. So 104. So, yun, yung dapat madaanan natin yun. No? Kasi yun yung pinapaniwalaan natin. No? Kaya natin ito pinag-uusapan, pinag-aaralan, kasi yung apat na manners, yung po yung nakabanggit yung bodily form. Pero meron lang akong tanong sa inyo. Balikan mo nga yung Justin, yung Acts 1:11. Tingnan lang natin. Bibigyan ko lang po kayo ng, kasi nandun na rin tayo sa eschatology. Tingnan natin yung Acts 1:11, no? At bigyan natin ng pansin, no? They said, "Men of Galilee," ito po yung, kasi nakatingala yung mga alagad, dumating yung dalawang anghel, ito yung sabi, "Men of Galilee, why do you stand looking up into heaven? This Jesus, who has been taken into heaven, will come in the same way." Yung word na yan, in the same way that you have seen Him going into heaven. Ito, physical tayo ha. Ang sabi ng anghel, yung Jesus na tinitingnan nyo na wala, siya'y babalik muli. Same. Ang tanong doon, saan lugar? Saan lugar? Bigyan ko kayo ng tingnan natin mabuti yung verse na yan, ha? Ulitin natin, no? This Jesus, who has been taken into heaven, will come in the same way that you have seen Him going into heaven. Okay, literal tayo. Saan?
Okay? Theological tayo, ha? Okay, theological yan. Kasi, marami pa kasing branch ng eschatology. Okay? Ang branch ng eschatology, meron pang Battle of Armageddon. Okay? Nasa Revelation po yan. Pero matagal pang pag-aaral. Pero tingnan lang natin mabuti. May digmaan bang magaganap? May digmaan bang magaganap? Because yung nabanggit doon sa una, the Abrahams and the Davidic heir, magtatalo yan. Okay, magtatalo yan. Nasaan na ngayon yung Dome of the Rock? Idea lang, ha? Ang sabi, kung saan pumanhik si Jesus, itinanim doon ang Dome of the Rock. Now, we Christian, kiklaim natin yung Abraham's heir, David's heir, the throne of David. Saan nakalagay? The Dome of the Rock. Away po tayo. Yan po yung medyo may suliranin. Kaya tayo, mga Christian, dapat talaga nakaangkla tayo sa faith natin. Hindi natin alam kung anong mangyayari. Pero ang sabi nga, embrace natin kay Christ, hindi dapat natin katakutan yan, dahil anyway, lahat naman tayo ay conquering king na nga yung darating lamang, medyo talagang may kusuliranin po tayo doon. No? Anong hamon sa atin mga kapatid? Doon sa, hahayaan ba natin yung Dome of the Rock na nandun? O yan ang hamon sa mga Kristiyano today. Anong gagawin? Kaya nga po, silently, ang Panginoon ay kumikilos, ayon nga sinabi ni Sister Ellen, yung kingdom naman hindi tayo na eh. Di ba? Yung hari, ang kasong problema ng mga tao, busy daw sa kingdom, pero sa king hindi. Yan yung natin. So, bagdag-aral lang po, kaya nga tayo, ang challenge po sa mga Kristiyano ngayon, dagdagan pa natin ang pag-evangelize para ma-evangelize yung sino. Kasi kung tayo nag-evangelize sa mga Muslim, nag-evangelize din. Kasi yung emblem nila, gusto nilang matapos yun. Pati nga aso. Okay, so, meron ba kaya nga, mga kapatid, yung Acts 1:11 na yan, tingnan po natin. Kasi kung saan pumanik si Jesus, dun din babalik. Ngayon, hindi nga makakabalik dahil nga, may nauna eh. Di ba? At kung babasahin niyo pong history niyan, nagkaroon ng bayaran dyan para na mailagay doon ang Dome of the Rock. Malaking pera ang naigugol po dyan para mailagay po yon, no? Kaya, so, wag naman po tayong matakot dahil kung tayo po ay nakaangkla ang faith natin kay Jesus, ano man ang mangyari, save tayo. Di po ba? Lamang, papayag ba tayo na hindi babalik si Jesus? Yung paghingi natin ng tawad, okay yun eh. Pero yung pag-evangelize natin, yun pa rin yun eh. Yun pa rin ang panawagan natin ng Panginoon sa mundo eh. Huwag tayong tumigil. Kasi nga, kaya nga nababalang marahil ang pagdating ng ating Panginoon dahil, ano ba yun? Pwede ba natin gamitin yung salitang complacency sa mga Kristiyano ngayon? Complacent, no? Kung na tayo, okay lang, bahala kayo sa buhay. Basta ako ligtas na. Merong salita din pong selfishness yun. Kung nakasentro ka lang sa sarili natin. So marami pong topic. So salamat po yan kay, yan nga, kumbaga, marami pang pag-aaral tungkol po sa eschatology. So, pahapyaw po lang yan, no? Kasi nga, pero yung 104 po, magandang pag-aralan yon. Excited na ba kayo sa 104? Tapos, 103, Declaration of Faith. Oo.
So, kung 102, bilisan nyo na para 103. Magandang pag-aralan yan, yung kana yan. Okay, so salamat Sister Ellen. Tayo pong lahat ay tumayo at mag-close tayo in prayer after ng song.